Isipin ninyo na ang isang tahimik na baryo na napapaligiran ng luntiang mapunong mangga ay natatago ng isang madilim na sikreto. Hindi isa, hindi dalawa, kundi 46, 46 na bangkay ang natakpuan sa ilalim ng lupa sa manggahan ng isang residente. Ang mataga-baryo na araw na dumaraan dito ay walang kamalay-malay na ang kanilang mayapa ay tumutuntong sa isang malawak na sementeryo. At ang higit na nakakagimbal, ang salarin ay hindi isang kilabot na kriminal o miyembro ng sindikato, kundi isang ordinaryong magsasaka na kilala sa kanyang pagiging tamad at tahimik. Paano naging halimaw ang isang simpleng tao at kumitil ngang napakaraming buhay? Ano ang nga nangyayari sa likod ng luma at payapang bahay na kahoy at ng magkunong ang mangga? Ating alamin ngayon ang katotohanan ng yumugyo sa buong komunidad. Ito ang madilim na kwento ng 46 na bangkay na inilibing sa manggahan at kung paano sa wakas ay nahukay ang katotohanan mula sa lupang matagal ng nanahimik. Naisip niyo ba na sa likod na mahinahong agos ng ilog ay ng payapang luntiang taniman ng mangga ay may nakatagong sikretong magdadala ng takot sa buong baryo? Dito sa isang liblib na lugar sa Pampanga, ang kwentong ito ay higit pa sa isang simpleng kaso ng krimen. Naging malalim itong sugat sa komunidad, isang babala na ang kasamaan ng tao ay maaring lumitaw sa mga lugar na hindi natin inaasahan. Ang simula ng lagim. Tag-araw noon ang 2018. Ang init ang panahon ay matindi. Ang sikat ang araw ay tumatama sa ibabaw ang ilog Pampanga at ang mga anino ng mga puno ng mangga sa tabing ilog ay tila sumasayaw. Sa malayo, ang tanawin ng baryo ay payapang-payapa. Nahahabulan ang mga bata sa mga pilapil, naksasampay ang labada ang mga nanay sa kanilang bakuran at ang mga tatay ay namamaneho ang kanilang kuligli papunta sa bukit o sa palengke ang bayan. Ngunit sa likod ng kapayapaang iyon, may isang luma at tila nakahiwalay na bahay na kahoy. Ito ay pag-aari ni Mateo Cruz, isang payat na lalaking kilala bilang isang tamad, tahimik at hindi palaimik na magsasaka. Para sa mga kapitbahay, si Mateo ay isa lamang kakatuwang tao na mas gustong mapag-isa. Hindi siya nakikipagtsismisan sa mga nagiinuman sa sari-sari store. Hindi sumasali sa mga bayanihan at walang sinumang tunay na kaibigan. Walang sinuman ang nakakaalam na sa likod ng kanyang ordinaryong anyo ay nagtatago siyang isang napakasamang lihim. Ang manggahan sa likod ng kanyang bahay ay hindi na isang simpleng taniman. Ito ay naging isang malawak na sementeryo. Nasimulang lumutang ang kwento ng ilang pamilya mula sa makalapit bayan ang na-report ng pakawala ng kanilang makaanak. Karamihan sa mga nawawala ay mga trabahador o mga dayo na pumunta sa Pampanga para mahanap ng pakakakitaan. Sa una, inakala nga lahat na lumipa lang sila sa mas malayong lugar para magtrabaho o marahil ay naging biktima ng human trafficking. Ngunit habang lumilipas ang panahon, parami ang nawawala at nagsimulang mamuo ang pagdududa. Si Mang Kiko, isang mangingisda na hindi nakatira kalayuan sa bahay ni Mateo, ay ilang beses nang nakaamoy ng kakaibang kabahuan tuwing dumaraan siya sa maliit na sa pamalapit sa manggahan. Kapag tiri ang araw, lalong tumitindi ang mabahong amoy. Isang gabi, habang namamangka sa ilog, napansin niya ang andap-andap na ilaw ng gasera sa pagitan ng makakapal na puno ng mangga. Sa pakakaalam ni Mang Kiko, madalas mahukay ang lupa si Mateo sa kalaliman ng gabi. Nais niya sanang isumbong ito, ngunit dahil sa hindi may paliwanag na takot, pinili na lamang niyang sarilinin ang kanyang kaba. Ang pagdududa ay naging katiyakan nang mangyari ang isang insidente sa kalagitnaan ng 2018. Isang mabait na binatang na ngangalang Jose Reyes ang umalis ang bahay para magtrabaho ngunit hindi na nakabalik. Nakagulo ang kanyang pamilya. Hinanap nila siya sa palengke, sa terminal ng bus at sa mga kaibigan ngunit wala silang nakita. Naalala ang kanyang ina na dala ni Jose ang kanyang 4-piece cash card. Dahil dito, kinutuban siya ang masama. Pumunta siya sa isang lokal na kooperatiba kung saan maaring gamitin ang card. Doon, sinabi nga isang empleyado na ilang araw na ang nakalipas, isang hindi kilalang lalaki ang gumamit ng cart para kumuhang bigas. Ang paglalarawan ng empleyado, isang lalaking maliit ang pangangatawan at tila tuso ay agad na napaalala sa pamilya ni Josie kay Mateo Cruz. Dahan-dahan ngunit tiyak, ang piraso ngang palisipan ay nagsimulang ituro ang lumang bahay sa manggahan. Nang dumating ang mga pulis para mag-imbestiga,
Ang mabahong amoy na dati ibahagi lamang ay sumalubong sa kanila pagbukas pa lang ang pinto. Doon, sa wakas, ay nabunyag ang katotohanan. Sa ilalim nga punong na bibigay lilim, natapuan ang dose-dose ng nga bangkay na ilang taon nang nakalibing. At sa gitna ng lahat ng ito, lumitaw ang pangalan ni Mateo Cruz hindi bilang isang ordinaryong magsasaka, kundi bilang isang demonyong naanyong tao. Ang mahugat ng kasamaan. Upang maunawaan kung paano najing isang walang awang mamamatay tao ang payat na magsasakang si Mateo Cruz, kailangan nating balikan ang simulang kanyang buhay. Ang ugat ng trahedya ay nagsimula ron hindi sa isang malaking pangyayari, kundi sa maliliit na sugat ng pawawalang bahala at maling papapalaki. Si Mateo ay sinilang noong unang bahagi ng 1980 sa isang maliit na baryo malapit sa Ilok, Pampanga, ang kaysa isang anak ng isang mag-asawang magsasaka. Itinuring ang kanyang ama ang kanyang pasilang bilang isang biyaya na mababago sa kapalaran ng kanilang pamilya. Sa kasamaang palad, ang pamamahal na iyon ay naging labis na pabibigay layaw. Hindi kailanman inutusan ama si Mateo na magtrabaho. Habang ang kanyang mga kaibigan ay nasa bukid para tulungan ang kanilang nga magulang, si Mateo ay malayas sa lahat ng responsibilidad. Minsan pa nga ipinapasan siya nga niyang ama na parang isang prinsipe habang naglilibot sa bukid. Naalala ang kanyang ina na lalaki siyang walang pananagutan. Ngunit ang kanyang boses ay laging natatabunan ng katigasan ng ulo ng kanyang asawa. Nang pumasok siya sa paalan, lalong lumitaw ang kahinaan ni Mateo. Dahil sa kanyang payat na pangangatawan, lagi siyang tinutukso. Tinatawag siyang tuyo ngang kanyang mga kaklase at ilang beses na ring nabugbog dahil mukha siyang mahina. Malalim ang naging sugat nito sa kanya. Kapag umuwi siyang galit at nagrereklamo, pinalalala pang kanyang ama ang sitwasyon sa pagsasabing, hayaan mo sila anak, mas espesyal ka kaysa sa kanila, ang mundo ang mag-a-adjust para sa iyo. Ang masalitang iyon ay natanim sa isip ni Mateo na siya ay espesyal, ngunit kasabay nito, nahasi din ito ng isang mapanganib na binhi, na sanay siyang ituring ang iba bilang mas mababa sa kanya. Sa kabilang banda, patuloy na lumaki ang kanyang inferiority complex. Gusto niyang igalang at makaroon ng kapangyarihan, ngunit hindi ito tugma sa kanyang pisikal na anyo. Ang kontradisyon na ito ang lalong gumulo sa kanyang isipan. Sa labas, mukha siyang duwag, ngunit sa loob, mayroon siyang malaking ambisyon para sa kapangyarihan. Sa kanyang pakbibinata, nakahanap si Mateo ng ali sa mga action at war films. Sa halip na matutunan ang halaga ng pagkakaibigan o katapangan, nabiyani siya sa mga eksena ngang pagtataksil, panlilinlang at madugong labanan. Inimagine niya ang kanyang sarili bilang isang taong may hawak sa buhay at kamatayan ng iba. Sa kanyang imahinasyon, ang tunay na kapangyarihan ay hindi pag-ibig o hustisya, kundi ang karapatang makpasya sa kapalaran ng kapwa. Mula noon, lalo pang lumayo ang loob ni Mateo sa iba. Wala siyang kaibigan at mas madalas na nakukulong sa kanyang silit. Para sa mga taga-baryo, isa lamang siyang tamat na binata na hindi maasahan. Ngunit lingit sa kanilang kaalaman, sa loob ng kanyang paisa, binubuo ni Mateo ang isang madilim na mundo neng pantasya kung saan siya ang naisang hari. Paulit-ulit siyang pinayuhan ang kanyang ina. Huwag kang puro pangarap, ang buhay ay pinaghihirapan. Ngunit para kay Mateo, ang nasalita ang kanyang ina ay parang hangin lamang. Ang tanging pinaniniwalaan niya ay ang sinabi ng kanyang ama mula pagkabata, na siya ay espesyal at ang ibang tao ay nararapat na magsilbi sa kanya. Ang kanyang uhaw sa kontrol ay nagsimulang lumabas sa maliliit na bagay. Nakakaramdam siyang kasiyahan kapag sinusunod siyang mabatang mas bata sa kanya. Sa kabaliktaran, sukdulan ang kanyang galit kapag may tumatanggi. Unti-unti, ang kasiyahang iyon ay naging isang pangangailangan, nais niyang makita ang mataong yumuyuko sa kanyang kapangyarihan. Nang siya imaging isang ganap na lalaki, lalo pang lumakas ang panyanasang ito. Walang naging maayos na trabaho si Mateo. Sumuko na ang mataga-baryo sa kanya at inakalang pabigat na lang siya sa pamilya. Ngunit sa likod ng kanyang matang walang emosyon, may nakatagong obsesyon. Ang obsesyon na balang araw, sa anumang paraan, katatakutan siya nga tao.
Ang maling papapalaki, ang masugat mula sa panunukso, at ang katamarang kinagisnan ay nagsama-sama upang bumuo ng isang marupo ngunit mapanganib na personalidad. Ang batang laging sinusunod ay lumaking, isang lalaking naknanais na matikman ang ganap na kapangyarihan. At ang pagkakataon na maisakatuparan ang madilim na ambisyong iyon ay dumating noong 2016 nang siya ay ikasal at nasimulang makaranas ng problemang pinansyal. Walang sinuman ang nakakaalam na ang madilim na binhing itinanim noong kanyang kabataan ay makbubunga ng isang malagim na trahedya. Naghihintay na lamang ito ngang tamang panahon upang lumabas sa mundo. Ang unang krimen. Taong 2016, katatapos lang ng teg-ulan. Ang lupa sa paligid ng manggahan ni Mateo ay basa pa. Ang maliit na kanas sa tabi ng kanyang bahay ay puno ng puti at nabubulok na dahon. Mula sa putikang tubig ay may umaalingasaw na mabahong amoy na napapahirap manatili sa likod bahay. Para sa karamihan ng magsasaka, hindi ito malaking problema. Karaniwan, tatawa lang sila ng trabahador, babayaran at tapos ang trabaho. Ngunit iba si Mateo. Kilala siyang isang matinding kuripot na parabang mas mahalaga ang pera kaysa sa kaginhawaan ng kanyang pamilya. Nang iminungkahi ng kanyang asawang si Elena na umupa silang ang tao para linisin ang kanal, pasigaw siyang sumagot. Upang ang tao, sayang lang sa pera, hindi na kailangan yan. Ngunit sa loob niya, alam niyang mahina ang kanyang katawan at hindi siya sanay sa mabibigat na gawain. Nasimula siyang maisip kang paraan para malinis ang kanal nang hindi gagastos ni isang kusing. Ilang araw ang lumipas, pumunta si Mateo sa plaza ng bayan kung saan naktitipon ang maarawan o matrabahador na nag-aalo ng kanilang serbisyo para sa isang araw na trabaho. Sila ay magadayo mula sa malalayong probinsya, handang gawin ang anumang trabaho para sa counting pera. Doon, napako ang tingin ni Mateo sa isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Payat ang kanyang katawan at pagod ang kanyang mukha, ngunit mabait ang kanyang nga mata. Kararating lang niya mula sa kabilang baryo at desperadong nangangailangan ng trabaho. Para kay Mateo, ito ang perpektong pagkakataon. Ang lalaki ay walang malapit na kamaanak sa lugar. Kung mawawala siya, walang agad na maghahanap. Ngumiti si Mateo at nagalok ng trabaho. Tay, sama kayo sa akin. May papalinis lang akong kanal. Sagot ko na ang tanghalian at bayad. Ang lalaki, na ilang araw nang walang mahanap na trabaho, ay gumaan ang loop at tinanggap ang alo. Sumakay sila sa isang maliit na bangka, tumawi ng ilog at natungo sa bahay ni Mateo na nakahiwalay sa gitna ng manggahan. Pagdating doon, agad na naksimulang magtrabaho ang lalaki sa ilalim ngang tirik na araw. Gamit ang pala, hinukay niya ang putik at inalis ang nga basura sa baradong kanal. Tumutulo ang kanyang pawis, ngunit si Mateo ay nakatayo lamang at nanonod. Sa isip ni Mateo, may kakaibang labanang nangyayari. May pag-aalinlangan, kaya ko ba talagang gawin ito? Ngunit may isa pang boses na bumubulong. Kung alisin mo ang taong ito, hindi mo lang kailangang magbayad. Matitikman mo rin ang ganap na kapangyarihan sa buhay ng iba. Habang pinagmamasdan niya ang likod ng nakayukong lalaki, lalong lumakas ang bulong. Kinuha niya ang isa pang pala na nakasandal sa puno. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit kalmado ang kanyang mukha. Nang yumuko ng malalim ang lalaki, tahimik na lumapit si Mateo sa kanyang likuran. Ilang sandali pa, itinaas niya ang pala at ibinagsa ito sa ulo ng biktima. Isang malakas na kalabo at isang maikling sigaw ang narinig at pagkatapos ay katahimikan. Bumaksa ang katawan ng lalaki sa puti. Ang dugo ay humalo sa malabong tubig ng kanal. Napatanga si Mateo. Hinintay niyang bumuhos ang takot, hinintay niyang manginig ang kanyang mga kamay, ngunit ang dumating ay isang kakaibang kasiyahan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang siya ay malakas. Siya, na laging tinutuksong mahina, ngayon ay nakatayo sa ibabaw ng buhay ng ibang tao. Walang paalinlangan, kinalatkat niya ang bangkay sa likod ng manggahan. Gamit ang parehong pala, nagukay siyang buta sa pagitan ng ugat ng punong mangga. Mababawa lang ang hukay, ngunit sapat na para patakpan ang katawan. Pagkatapos, tinabunan niya ito ang lupa at marahang tinapakan.
Kakaiba, ngunit gumaan ang kanyang pakiramdam. Para bang nahanap niya ang kasagutan sa lahat ng kanyang galit. Sa bintana, bahagyang natanaw ni Elena ang kanyang asawa na pabalik-balik sa manggahan. Akala niya ay may inaayos lamang ito. Lingit sa kanyang kaalaman, kalilibing lang ng kanyang asawa nga isang madilim na sikreto sa ilalim ng puno ng mangga. Nang gabing iyon, naupo si Mateo sa kanilang hakdan. Tinitigan niya ang manggahan na may kakaibang damdamin, hindi pagsisisi kundi kasiyahan. Nakatipi siya ng pra, ngunit higit pa ron, natuklasan niya ang isang bagay na mas makapangyarihan, ang kaligayahan ng papatay. Mula ng gabing iyon, nabago ang kanyang pananaw sa kapwa. Sa tuwing makakakita siya ng isang mahirap na dayong manggagawa, hindi na niya ito tinitingnan bilang tao, kundi bilang isang oportunidad para bigyang kasiyahan ang madilim na pagnanasang kanyang natuklasan. Ang unang pagpatay ay naging isang tarangkahan. Mula sa isang biktima, nagsimulang magplano si Mateo para sa susunod at sa susunod pa. Kumbinsido siyang ang pinakamabilis na paraan para makakuha ng libreng paggawa at kasiyahang mental ay sa pamamagitan ng kamatayan ng iba. At mula ng gabing iyon, ang dating payapang manggahan ay naging isang madilim na entablado. Walang sinuman ang nakakaalam na sa likod ng luntiang madahon ng mangga, isang bagong mamamatay tao ang isinilang. Ang paghahari ng kadiliman. Mula na araw na lamunin nga lupa sa manggahan ang bangkay nga unang biktima, tuluyan nang nabago ang buhay ni Mateo. Ang inakala niyang isang biglaang kilos para makatipi sa sahod ay naiwan ng mas malalim na marka. Hindi lamang niya pinatay ang isang manggagawa ng gabing iyon. Natuklasan din niya ang isang bagay na nakparamdam sa kanya na siya ay tunay na buhay sa unang pagkakataon, ang kasiyahan sa pagkontrol sa buhay ng iba. Pakalipas ng ilang linggo, bumalik si Mateo sa plaza kung saan naabang ang nga trabahador. Sa panlabas, mukha siyang ordinaryong magsasaka na naghahanap ng katulong. Ngunit sa likod nga ang kanyang mga mata, may mas mapanganib na intensyon. Pinakmasdan niya ang mataong nakukumpulan sa isang sulok mga manggagawang nababentengang kanilang lakas para sa kakarampot ng bayad. Hindi na sila tinitingnan ni Mateo bilang nga tao. Sila ay listahan na lamang ng potensyal na biktima. Pinaaralan niya kung sino ang mukhang payat, sino ang mukhang dayo, at sino ang hindi gaanong hahanapin kung mawala. Kapag nakapili na siya ng target, lalapitan niya ito na may peking kabaitan, mga ngako ng magaan na trabaho, tanghalian e sahod pagkatapos. Ang biktimang desperado sa trabaho ay hindi kailanman tatanggi. Pagdating sa bahay, pare-pareho ang nangyayari. Pautusan niya ang manggagawa na maglinis ng kanal, makumpuni ng pader o matanggal ng damo sa siksikang manggahan. Manunod lamang si Mateo na may kalmadong muha, naghihintay ng tamang tiempo. Sa sandaling yumuko ang biktima, sa sandaling ang tunong ng palao-palakol ay magtatakip sa kanyang ngayapa, mabilis siyang kikilos. Isang hampas. Kapag bumasa na ang katawan, walang awan niyang kakalakarin ang bangkay sa isang sulok ng manggahan. Muling bubuksan ang isang hukay sa lupa, tatabunan at iwan na parang walang nangyari. Sa loob lamang ng ilang buwan, ang bilang ng biktima ay naging 2, pagkatapos ay 3, at patuloy na nadagdagan. Sa bawat pakpatay, hindi na siya nakakaramdam ng takot. Sa halip, lumalaki ang kanyang kumpiyansa. Matagal nang nawala ang orihinal na dahilan ng pagtitipid. Ngayon, ang hinahanap na lamang niya ay ang kasiyahan, ang pakiramdam ng pakontrol sa buhay at kamatayan ng iba. Dahan-dahan, ang kanyang manggahan ay naging isang tahimik na libingan. Isang sikretong alam lamang niya at ng lupang nagtatakip sa kanyang nga biktima. Ngunit ang sikretong iyon ay hindi na natiling kanya lamang. Ang kanyang asawang si Elena ay nagsimulang makaramdam na may mali. Napansin niyang madalas mabago ang kulay ngang lupa sa manggahan. Nakaamoy siya ngang malansang amoy tuwing tiri ang araw at naririnig niya ang paulit-ulit na paglabas ang kanyang asawa sa kalaliman ng gabi. Ang kanyang pagdududa ay naging katiyakan isang gabi. Magaspang siyang inalo ni Mateo at inutusang dalhin ang gasera. Sumama ka sa akin sa manggahan, malami na utos nito. Takot na takot, walang nagawa si Elena kundi sumunod.
Hawak niya ang ilawan na nangingini ang makamay. Dun, sa ilalim ng andap-andap na liwanag, nakita niya ang isang nanigas na bangkay. Samantala, si Mateo ay kalmadong nahuhukay ngang lupa. Napigil ang hininga ni Elena, ngunit hindi siya makapagsalita dahil sa masamang tingin ng kanyang asawa. Mula ng gabing iyon, alam niyang nagbago na ang kanyang buhay. Mula sa pagiging asawa, siya ay naging isang tahimik na saksi na pinuwasang itago ang madugong krimen ng kanyang asawa. Mula noon, tuwing may bagong biktima, pinipilit si Elena na tumayo sa tabi ng hukay, hawa ang gasera habang pinapanod ang kanyang asawa na naguhukay. Sa bawat paktabo ng lupa sa isa na namang katawan, lalong nadudurog ang kanyang puso. Gusto niyang lumaban, ngunit nanghina ang kanyang katawan dahil sa matagal ng karamdaman. Sa tuwing susubukan niyang tumanggi, binubukbok siya ni Mateo o pinakbabanta ang isasama sa hukay. Unti-unti, napasok si Elena sa isang estado ng pagsuko, nabubuhay sa isang walang katapusang siklo ng takot. Ang mga kapitbahay ay nagsimula na ring makapansin ng kakaiba. Si Mang Kiko, ang mangingisdang malapit sa taniman ni Mateo, ay ilang beses nang nakaamoy ng masamang amoy habang namamangka. Madalas din niyang makita ang ilaw ng gasera na kumikislap sa pagitan ng puno ng mangga sa kalaliman ng gabi. Bagamat may pagdududa, nanahimik siya. Huwag makialam sa buhay ng iba, sabi niya sa sarili. Bagamat binabagabag siyang kaba, pinili niyang manahimik. Samantala, lalong naging kampante si Mateo sa kanyang ginagawa. Sa mata ng mga taga-baryo, isa pa rin siyang tamat na magsasaka. Hindi siya sumasali sa mga gawain sa komunidad at hindi pumupunta sa tindahan. Walang sinuman ang makakaisip na ang bawat hakbang niya papunta sa palengke ay hakbang ng isang berdugong pumipili ng biktima. Sa bawat pakpatay, dalawang bagay ang nakukuha niya, libreng paggawa at kasiyahang mental. Sa pahlipas ng panahon, ang pagnanasang iyon ay naging isang adiksyon. Naramdaman niyang itinakda siyang maharisam nga taong itinutring niyang walang silbi. Si Elena naman ay lalong nabaon sa pagkakasala. Gabi-gabi, habang hawa ang gasera, tahimik siyang umiyak, natatakot na baka multuhin siyang nga kaluluwa. Minsan, naisip niyang sumulat ng maikling mensahe tulong at palihim na iabot sa isang tindera sa palengke. Ngunit nangingini ang kanyang kamay sa takot. Nang maisip niya kung ano ang mangyayari kung matuklasan ito ang kanyang asawa, bumalik ang banta ang kamatayan sa kanyang isipan. Sa huli, pinunit niya ang papel at itinago sa ilalim ng kanilang banik. Mula noon, wala siyang nagawa kundi pigilin ang pag-iyak at umasang matatapos din ang lahat. Ang masumunod na araw ay impyerno. Tuwing alis si Mateo papuntang palengke, nangingini sa kaba si Elena. Alam niyang may isa na namang hindi makakabalik. At tulad ng inaasahan, patuloy na may dumarating na biktima at nawawala sa ilalim ng lupa sa manggahan. Walang nakakaalam at walang nangahas magtanong. Ngunit para kay Elena, ang bawat bagong tambak ng lupa ay isang bangungot na naging totu at isang tanda na lalo siyang nababaon sa impyernong nilihan ng kanyang asawa. Ang malaking libingan. Patuloy na dumami ang mabiktimang nilamon ng manggahan ni Mateo. Ang maliliit na hukay na paisa-isa niyang ginawa ay naksimula ng maging problema. Ang lupa sa likod ng kanilang bahay ay naging baku-bako dahil sa mga tambak. At tuwing umuulan, tila sumisingaw mula sa lupa ang isang malansang amoy. Natanto ni Mateo na kung mapapatuloy ito, hindi matatagal ay may makakahalata. Sa gitnang kanyang pagkabalisa, isang bagong plano ang nabuo, ang gumawa ng isang malaking libingan. Para sa kanya, ito ay isang mas mahusay na paraan. Kapag nakapahukay na siya ng malalim, kailangan na lang niyang takpan ng lupa ang bawa bagong biktima. Pinili niya ang pinakasulukang bahagi ng manggahan, kung saan may matataas na puno ng mangga na nakahanay at nagsisilbing panangga sa tingin ng mga kapitbahay at mga dumaraan sa sapa. Para sa malaking gawaing iyon, kailangan niya ng karagdagang tulong. Muli siyang natungo sa plaza. Sa grupo ng manggawa na pako ang kanyang tingin sa isang binatang nangangalang Rico. Malusog ang kanyang pangangatawan, ngunit puno lungkot ang kanyang mukha. Sa isang maikling usapan, nalaman ni Mateo na si Rico ay galing sa isang masakit na breakup at kailangan ng trabaho para may baling ang isip. Para kay Mateo, siya ang perpektong target, isang binatang mahina ang isipan, dayo, at madaling utuin.
Sa isang mabait na tono, inalo ni Mateo ng trabaho, si Rico. May kailangan lang akong hukayin ng malalim. Lalakihan ko ang bayat sa iyo. Si Rico, napagod na sa paghahanap ng trabaho, ay agad na tumango. Nagtungo sila sa tahimik na manggahan. Buwang araw, masipa na trabaho si Rico. Sinusuyot ng kanyang palaang lupa at basang-basa ng pawis ang kanyang damit. Si Mateo ay nakatayo sa di kalayuan na kukunwaring nagbabantay, ngunit ang kanyang isip ay puno ng masamang plano. Naghihintay siya ang tamang tiempo para patayin ang binata. Ngunit isang malakas na tuno ng tumama ang pala sa isang matigas na bagay ang pumutol sa kanyang paisip. Huminto si Rico at yumuko para tingnan ang lupa. Nang alisin niya ang kaunting lupa gamit ang kanyang kamay, lumitaw ang isang piraso ang puting buto. Nanigas ang kanyang muha sa pakabigla. Kuya, parang buto pong tao ito. Dati po bang sementeryo dito? Inosenteng tanong niya. Biglang nanlami ang dugo ni Mateo. Hindi niya inasahan na ang labi na isang dating biktima ay malapit lang sa lugang gumagong hukay. Namula siya ang naguluhan ang isip. Kung papatayin niya si Rico ngayon, maaring malutas ang problema. Ngunit hindi tulad ng dating biktima, ang binatang ito ay may pamilya sa kalapit na baryo. Tiyak na hahanapin siya kung mawala. Masyadong malaki ang panganib. Pilit na ngumiti si Mateo at sinabi, "Ha, baka lumang libingan lang yan. Buto siguro ang maninuno. Hayaan mo na ang magpatuloy ka na." Ngunit ang kanyang mga mata ay balisa at naramdaman ito ni Rico. Hindi na siya natanong pa, ngunit natanim na siya ng pakdududa. Nang hapong iyon, nakpas siya si Mateo na itigil ang trabaho ng mas maaga. Inabutan niya ang kaunting pera si Rico at pinawi. Hanggang dito na lang muna, ituloy na lang natin sa ibang araw. Sumunod si Rico, walang kamalay-malay na katatakas lang niya sa bingit ng kamatayan. Kung ibang desisyon ang ginawa ni Mateo, ang kanyang katawan ay nakalibing na kasama ng butong kanyang nakita. Nang gabing iyon, naupo si Mateo sa hagdan at nagisip. Natanto niyang habang dumarami ang biktima, lumalaki rin ang panganib na mabuking. Ngunit hindi niya naisip na huminto. Sa halip, lalo siyang naging maingat. Nakpasya siyang ang tatargetin na lamang niya ay ang dayong walang malapit na kamaana sa Pampanga. Sa ganoong paraan, kung mawala sila, walang matatanong. Samantala, wala nang nagawa si Elena kundi tahimik na panurin ang paksa sa katuparan ng plano para sa malaking libingan. Gabi-gabi, kailangan pa rin niyang tumayo at hawakan ang gasera para bigyang liwana ang pahukaing kanyang asawa. Hindi na siya nagugulat. Nadadagdagan na lang ang kanyang desperasyon sa tuwing nakikita niyang lumalalim at lumalawa ang hukay. Minsan, pakiramdam niya ay tila may tibok ang lupa na parang may mga hindi marinig na sigaw. Puno ang konsensya ang kanyang puso, ngunit pinipigilan ang takot ang kanyang bibig. Gusto niyang lumaban, ngunit nanghihina ang kanyang katawan. Minsan, nakpasya siyang tumakas, ngunit napahinto siya nang makita ang tingin ni Mateo. Ang matang iyon ay punong banta na parabang sinasabing kung magtatangkas siyang tumakas, siya na ang susunod na biktima. Sa labas ng kanilang bahay, parami ng parami ang mausap-usapan tungkol sa nawawala. Isang manggagawa mula sa kabilang baryo ang hindi na nakabalik at isang binata na huling nakita sa palengke ay bigla na lang naglaho. Nabulungan ang matao. Ang ilan ay sinisi ang human trafficking na lagana sa mapantalan. Tumanggap ng maripot ang pulisya, ngunit dahil walang malinaw na ebidensya, natigil ang lahat ng kaso sa mapapeles. Habang nangyayari ang lahat ng ito, patuloy na lumalawa ang malaking hukay sa manggahan, isa-isang lumalamon ng buhay. At sa basang lupa, nakatayo ang isang babaeng nanginginig ang makamay habang hawa ang isang gasera, batit na ang kanyang tahanan ay naging isang pintuan patungo sa impyerno, ang paghahanap ng pulisya. Sa papasok ng taong 2018, lalong dumalas ang balita tungkol sa mga nawawala sa Pampanga. Nakbulungan ang matindera sa palengke. Isang trabahador mula sa Tarlac ang hindi na nakawi. Isang binata na napaalam para mahanap ng trabaho ay naglaho na lang na parang bula. Sa una, inakala nilang nakataon lang, ngunit sa paglipas ng panahon, napakarami na para balewalain.
Isa-isang pumunta ang mapamilya sa himpilan ng pulisya para ibahagi ang kanilang malungkot na kwento. Ang kanilang maana, asawa o kapati ay huling nakita sa palengke nga bayan na nagahanap ng pakakakitaan pagkatapos ay hindi na muling napakita. Walang sulat, walang tawag. Tanging nakakabinging katahimikan ang naiwan. Sa mesa ni Detective Ramos, napatong-bato na ang nga folder nga so. Matagal na siyang humahawak na mabibigat na kaso, ngunit iba ito. Kinakabahan siya sa paulit-ulit na pattern. Lahat ng biktima ay dayo. Karamihan ay malalaking naghahanap ng trabaho at pagkatapos ay bigla na lang nawawala. Walang malinaw na saksi, walang tiyak na lugar dahil ang ilang pamilya ay pakalipas pang ilang linggo nagsusumbong, lalong naging mahirap sundan ang bakas. Sinubukan ng pulisya ang iba't ibang paraan. Natanong sila sa matindra sa palengke, sa ibang mga manggagawa, at maging sa mga mangingisda sa ilo, ngunit paleging malabo ang mga sagot, sabi ngang ilan, baka lumipat lang sa ibang probinsya. Hinala naman ngang iba, baka kinuha ngang sindikato. Dahil madalas may iligal na papapasok ng mga trabahador sa mapantalan, naging kapanipaniwala ang huling hinala. Ilang beses nagtalaga ng pulis nga daungan at ininspeksyon ang nga barko, ngunit wala silang nakita. Ang makaso ay tila naglo sa gitna na kawalan. Habang nahahanap ang pulisya sa dagat at ilog, lalong naging kampante si Mateo. Nabalitaan niyang pinaghihinalaan ng mga pulis ang isang sindikato ng human trafficking at lihim siyang natawa. Sige, mahanap kayo sa maling lugar, naisip niya. Ang kanyang manggahan ay nanatiling tahimik. At ang malaking hukay sa likod ng kanyang bahay ay patuloy na lumalamon ng biktima. Ngunit hindi lahat ay tuluyang nagbubulak-bulagan. Si Mang Kiko, ang mangingisdang malapit sa taniman ni Mateo, ay nasimula ng maglakas loob na masalita. Ikinuwento niya sa ilang kapitbahay na ilang beses siyang nakaamoy ngang kakaiba mula sa direksyon ng manggahan at nakita ang ilaw ngang gasra sa kalaliman ng gabi, ngunit tinapit lang siya sa balikat ng mga ito. Huwag kang basta-basta makbintang ng walang ebidensya, sabi nila. Ang hinala ni Mang Kiko ay nanatiling isang sismis na hindi na lumago. Sa loob ng maliit na bahay, lalong nabaon sa takot si Elena. Tuwing alis ang kanyang asawa papuntang palengke, alam niyang isa na namang buhay ang mawawala. Gabi-gabi! Kailangan niyang pagdaanan ang nakatakot na sandali kung saan hawak niya ang gasera habang natatabon ng basang lupa ang kanyang asawa. Namumutla ang kanyang mukha at namamaga ang mata, ngunit tikom ang kanyang bibig. Alam niyang isang maling salita lang ay baka siya na ang isunod sa hukay. Si Detective Ramos ay hindi rin mapakali. Pakiramdam niya ay may mali. Isang gabi, muli niyang binuklat ang mapapeles at minarkahan sa mapa ang malugar kung saan huling nakita ang mabiktima. Lahat ng puntos ay nagtuturo sa isang lugar, ang palengke ng bayan. Naiwan siya ng maikling talapara sa kanyang sarili. Kung hindi ito sindikato sa dagat, posibleng may isang tao sa lupa na sinasamantala ang sitwasyon, kailangan ng masusing pakmamanman. Ang tala na iyon ay simple, ngunit ito ang unang liwanag sa kanyang isipan. Sa labas, patuloy na naghihintay ang pamilya ng biktima. May isang inang umiiyak sa hagdan at isang asawang nakatulala sa pintong hindi na muling bubuksan. Sa simbahan ng baryo, gabi-gabing may nadarasal para sa pagbabalik ng mga nawawala, ngunit hanggang nun, walang sagot na dumarating. Habang ang pulisya ay naghahanap pa rin sa direksyon ng dagat, ang kasagutan ay nagtatago sa lupa sa pag-aringang isang ordinaryong magsasaka sa likod ng makakapal na punong mangga kung saan tahimik niyang itinatanim ang pinakamadilim na sikreto ang kanyang lupain. Ang huling pagkakamali. Patuloy na napupuno ang malaking hukay sa manggahan ni Mateo. Sa bawa pa uwi niya ng isang manggagawa, tila nilalamon sila ng bukit na walang bakas. Wala ng paalinlangan sa kanyang magkamay. Ang pagpatay ay naging isang ugali, halos isang gawain na. Kung dati ay may pag-alinlangan, ngayon lahat ay napakabilis at walang awa. Sa kanyang gamata, ang manggagawang iyon ay mga-anino lamang na walang halaga. Naramdaman ni Mateo na lalo siyang nagiging makapangyarihan. Ikinumpara niya ang kanyang makilo sa isang magsasakang nag-ani. Ang iba ay namimitas ng mangga, ngunit siya ay kumikitil ng buhay.
Dahil sa kanyang kayabangan, naniwala siyang ang kanyang manggahan ay isang kuta na hindi kailanman maabot ng batas. Bawat pagampas ng kanyang pala, bawat pagtabon niya ng lupa, ay bahagi na lamang ng kanyang pangaraw-araw na buhay. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, lalong gumuho ang mundo ni Elena. Ang kanyang mahinang katawan ay walang lakas para lumaban, at ang mabanta ni Mateo ay pumigil sa anumang paasa na makatakas. Hindi na siya umiyak ng malakas. Ang kanyang luha ay tahimik na lamang na dumadaloy sa sulok ng kanilang bahay. Sa kanyang isipan, para siyang naglalakas sa isang libingan araw-araw. Dinadaganan siya ang konsensya, ngunit pinipigilan ang takot ang kanyang bibig. Walang sinumang mapakatiwalaan at sa tuwing titignan niya ang kanyang asawa, naaalala niyang ang kanyang buhay ay nakasabit sa isang manipis na sinulit. Samantala, sa himpilan ng pulisya, patuloy na dumarami ang report ngang nawawala. Sinimulan ng iwanan ni Detective Ramos ang teorya ng human trafficking. Napakaraming biktima ang huling nakita sa palengke ng bayan at napakakaunti nga ebidensyang natuturo sa pantalan. Kumbinsido siyang may nangyayari sa lupa. Binago ni Detective Ramos ang kanyang diskarte. Inutusan niya ang kanyang tauhan na mag-undercover. Ang ilan ay napanggap na kargado sa palengke. Ang iba ay natayo ng maliit na tindahan. At may isa pa ngang napanggap na isang manggagawang galing sa ibang probinsya. Malinaw ang kanilang layunin, bantayan ang sinumang nag-alok ng trabaho sa kahinahinalang paraan. Pakalipas nga ilang araw, nasimulang dumating ang maripo mula sa undercover team. Naitala nila ang ilang taong kumukuha nga manggagawa. Ngunit karamihan ay maordinaryong magsasaka na talagang nangangailangan ng tulong. Ngunit isang tala ang matagal na tumata sa isipan ni Detective Ramos. Isang lalaking maliit ang pangangatawan, madilim ang mukha at bihirang makipausap sa ibang tindera. Ngunit ilang beses nang nakitang kumukuha ng gadayo. Sino ang taong ito? Tanong ni Detective Ramos. Walang pangalan sa report, tanging paglalarawan lamang. Ngunit para sa kanya, ito ang unang bakas na sulit sundan. Minarkahan niya ang tala at inutusan ang kanyang team na masusing bantayan ito. Sa parehong panahon, lalong nabaon si Elena sa kanyang konsensya. Nagsimula siyang makarinig ng bulong sa kanyang pagtulog na parabang tinatawag siya nga mga biktima mula sa ilalim ng lupa. Ang kanyang magabi ay puno ng pakabalisa at ang kanyang katawan ay lalong nangayayat. Ang magkapitbahay na nakakakita sa kanya ay inakalang may malubhas siyang sakit. Walang sinuman ang nakakaalam na ang kanyang kaluluwa ay unti-unting nilalamon ng madilim na sikreto ng kanilang tahanan. Si Mateo ay walang kamalay-malay na papalapit na ang mga pulis. Ipinapatuloy pa rin niya ang kanyang dating gawi, pumunta sa palengke, pumili ngang biktima at iuwi ito. Para sa kanya, abala pa rin ang mundo sa paghahanap ngang isang katang-isip na sindikato habang siya ay malayang naktatanim ngang magabangkay sa kanyang manggahan. Ngunit lingit sa kanyang kaalaman, ang mali na tala na iniwan ng isang undercover na pulis ay malapit na mabukas ng pinto patungo sa katotohanan. Ang bakas ay malabo pa, ngunit sapa na para ituto ang mga pana nga padududan ng diretso sa kanya. Nang gabing iyon, habang si Mateo ay muling nagtatabon ng basang lupa na may kasihan sa mukha sa dikalayuan sa himpilan ng pulisya, tinitigan ni Detective Ramos ang isang pisara na puno nga magapulang marka at bumulong sa sarili. Malapit na tayo. Ang pagtuklas ng katotohanan. Ang araw ni Mateo ay umikot pa rin sa parehong pattern. Pumunta sa palengke, pumili ng biktima at iuwi. Nasanay na siya sa lahat na ito na parang bahagi ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Ngunit hindi niya namalayan na ang hagbang na ito ang magdadala sa kanya sa isang pagkakamaling hindi na mababawi. Sa palengke, nakilala niya ang isang binatang nangangalang Jose Reyes. Si Jose ay panganay na anak ng isang simpleng pamilya. Kilala siyang masipag at mabait at nagsusumikap para makaipon para sa kasal ng kanyang kapatid. Bago siya umalis ng bahay, inabutan siya ng kanyang ina ng isang 4-piece cash card. Anak, dumaan ka sa kooperatiba at i-withdraw mo ito para makabili tayo ng bigas. Pabos na tayo, malambing na sabi ng ina.
Lumapit si Mateo kay Jose na may pekeng kabaitan. Kailangan kong magpalinis ng manggahan. Pwede ka ba kahit isang araw lang? Sagot ko na ang pakain at bibigyan kita ng magandang bayad. Pumaya ang inosenteng si Jose. Napapasalamat na nakahanap siya ng trabaho. Pagdating sa bukit, naulit ang dating pattern. Nagtrabaho si Jose sa ilalim ng tirik na araw. Naghintay si Mateo ng tamang tiempo at nang dumating ang pagkakataon, hinampas niya itong pala. Tahimik na bumasa ang katawan ni Jose. Walang awang kinaladkat ni Mateo ang bangkay patungo sa malaking hukay. Habang kinakapkapan ang bulsa ng biktima, nakita niya ang cash card. Pinakmasdan ito ni Mateo sandali. Alam niyang mapanganib ang bagay na ito dahil may pangalan at address, ngunit nanay ang kanyang kasakiman. Gamit ang card na ito, makakakuha ako ng bigas ng hindi gumagastos, bulong niya. Kinumbinsi niya ang sarili na walang makakaalam at ibinulsa ang card. Ilang araw ang lumipas, simulang maalala ang pamilya ni Josie. Nang hindi na bumali ang kanilang anak, naalala ng ina ang huling bilin niya tungkol sa bigas. Nagtungo sila sa kooperatiba. Ang sagot, NG. Empleyado ay kinagulat nila. Ilang araw na po ang nakalipas. Isang lalaking maliit at madilim ang itsura ang pumunta dito gamit ang card ni Jose. Sabi niya, inutusan daw siya ni Jose. Agad naramdaman ng pamilya na may mali. Dala ang testimonya ng empleyado na report sila sa pulisya. Sa unang pagkakataon, may lumitaw na malinaw na ebidensya na may gumamit sa pagkakakilanlan ng isang nawawalang biktima. Sa kanyang opisina, seryosong binasa ni Detective Ramos ang report. Tinawa niya ang kanyang matauhan. Hindi na ito hula-hula. Ebidensya na ito. Matagal na nating binabantayan ang isang maliit na lalaki sa palengke na madalas kumukuha ng manggagawa. Ngayon, nahuli siyang gumagamit ng card ng biktima. Lahat ng bakas ay nagtuturo sa isang tao. Alam na po ba natin ang pangalan niya? Tanong ng isang batang pulis. Dahan-dahang tumango si Detective Ramos. Ayon sa maripot mula sa baryo, ang pangalan niya ay Mateo Cruz. Tahimik, hindi nakikisalamuha, ngunit madalas makita sa palengke. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Ang taong dati isang malabong anino, lamang ay sa wakas ay nakaroon ng pangalan. Ikinuyom ni Detective Ramos ang kanyang kamao. Hindi tayo pwedeng mapadalus-dalos. Magplano tayo para bukas. Hindi pwedeng makatakas ang taong ito. Sa maliit na bahay na kahoy, nakaupo si Elena sa isang sulok tulala. Nakita niya ang card na dala ng kanyang asawa sa ibabaw ng mesa. Kinabahan siya. Sa loob ng maraming taon, desperasyon lamang ang kanyang naramdaman, ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, naisip niyang baka malapit ng mabunyak ang madilim na sikreto. Wala siyang lakas ng loob na masalita, ngunit sa kanyang ngapagot na mata, may isang maliit na paasa na ang kanyang tahimik na sigaw ay hindi masasayang. Si Mateo naman ay walang kamalay-malay sa paparating na unos. Patuloy siyang naglakad ng mayabang, naniniwalang hindi kailanman magagalaw ang kanyang manggahan. Ngunit ang maliit na hakbang niya papunta sa kooperatiba dala ang inakaw, nakat ang siyang nagsilbing babala sa matang ng mga pulis. Nang gabing iyon, sa himpilan ng pulisya, isinara ni Detective Ramos ang papeles ng may determinasyon, oras na, bukas, kikilos tayo. At sa tahimik na manggahan, si Mateo ay kuntentong nagtatabon ng lupa. Hindi na mamalayan na sa unang pagkakataon, ang lupang iyon ay hindi na isang taguan ng sikreto, kundi isang lugar na malapit ng sumabo. Ang paglusob. Kinaumagahan, habang ang manipis na hamo ay nakalutang pa sa ibabaw na ilog, isang maliit na bangka ang tahimik na dumaong sa isang liblib na baryo, dalawang lalaki na may dalang basket ang bumaba. Mukha! Silang mga mangingisda na pawi mula sa pangingisda. Ngunit sila ay mga pulis na ay pinadala ni Detective Ramos para makmaman sa bahay ni Mateo Cruz. Ang simpleng bahay na kahoy ay tila walang pinakaiba sa ibang bahay. Kinakalawang na yero, madinding na tabla, at sa likod ay isang payapang manggahan. Ngunit hinala ni Detective Ramos na may madilim na sikretong natatago sa likod ng kapayapaang iyon. Pagsapit ng tanghali, umalis si Mateo sakay ang kanyang bangka papuntang palengke.
Agad na lumapit ang 2 pulis sa bahay at natago sa likod ng nga puno. Hindi sila nangahas pumasok. Nag-obserba lamang sila mula sa labas. Ang bahay ay tahimik, ngunit ang manggahan sa likod ay may kakaibang aura. Baku-baku ang lupa na parabang madala sinuhukay at tinatabunan muli. Sa loobang bahay, nakaupo si Elena, tulala. Pagkalis ni Mateo, naramdaman niyang may nabago. Nakita niya ang nga hindi kilalang anino na gumagalaw sa pagitan ng mapuno. Hindi sila mukhang magkakapit bahay. Kumabaw ang kanyang dibdib, ngunit hindi lang ito dahil sa takot sa kanyang asawa. May iba pang emosyon, isang senyales na baka malapit na ang oras para makalaya siya sa kanyang bangungot. Pagsapit ng gabi, bumalik si Mateo kasama ang isang hindi kilalang lalaki. Inutusan niya itong magtrabaho sa manggahan habang siya ay nagbabantay na may malamig na tingin. Lumabas si Elena para sindihan ang gasera, ngunit ang kanyang mata ay pasulyap-sulyap sa direksyon ng mapuno. Sigurado siyang may ibang matang na mamasit. Tama ang kanyang kutop. Sa likod ng makakapal na puno, nakita ng mapulis ang malabong anino. Isang manggagawa, isang babaeng maputla na tila napipilitan, at si Mateo na may hawa na pala. Bumulong ang isang pulis. Siya nga, hindi tayo nakamali. Alam nilang hindi pa oras para kumilos, ngunit tumibay ang kanilang hinala. Ang bahay na iyon ang susi sa misteryo ngang manawawala. Kinabukasan, isang kumpletong report ang nasa mesa ni Detective Ramos. Kung totoo yan, nakikipaunahan tayo sa oras. Bawat gabi, maaring may bagong biktima. Sabi niya, ipinatawag niya ang kanyang team para sa isang emergency meeting. Seryoso ang lahat sa maliit na silid. Nakalata sa mesa ang mapenggaryo at ang nga litrato ng nga biktima. Itinuro ni Detective Ramos ang lokasyon ni Mateo. Hindi tayo pwedeng basta-basta pumasok ng walang matibay na ebidensya. Kailangan natin siyang hulihin sa akto. Isang plano ang nabuo, palakasin ang pagmamanman, kausapin ang makalapit na residente para sa testimonya, at subaybayan ang bawat kilos ni Mateo. Sa sandaling maging kampantasiya, handa na ang pulis na harangin siya. Sa baryo, lalong kinabahan si Elena. Naksimula niyang mapansin na may matagalabas na nakmamanman at nakbigay ito sa kanya ng kaunting paasa. Lihim, sinubukan niyang mapadala ng senyales. Kapag naksasampay, naksasabi siya ngang isang puting tuwalya sa dulo ng sampayan, umaasang may makakapansin. Kapag pumupunta sa balon, sinasadya niyang tumigil ng matagal at tumingin sa direksyon ng mapuno na para bang napapadala ng isang mensaheng walang salita. Naitala ng mga nakmamanmang pulis ang makilos na ito. Yung babae, sabi ang isa, wala siyang kasalanan. Humihingi siya ngang tulong. Agad na ipinarating ang report kay Detective Ramos. Kung totoo yan, maaari siyang maging pangunahing saksi. Kailangan nating tiyakin ang kanyang kaligtasan. Si Mateo ay abala pa rin sa kanyang sariling mundo. Hindi niya napansin ang puting tuwalya, ang matagal na pagtingin ng kanyang asawa sa kakahuyan o ang aninong gumagalaw paminsan-minsan. Para sa kanya, lahat ay normal. Ngunit ang katotohanan ay iba. Ang bitak ng batas ay unti-unti nang sumisikip. Si Elena ay nasa isang kritikal na sangandaan. Manahimik at lumubok kasama ng sikreto ng kanyang asawa o buksan ang pinto na maaring mapatigil sa lahat. At sa himpilan ng pulisya, matalim na tinitigan ni Detective Ramos ang mapa. Kumbinsidong ang sagot sa pinakamalaking misteryo ng Pampanga ay abot kamay na. Nang gabing iyon, sa himpilan ng pulisya, puno nga seryosong mukha ang conference room. Ang mapa ng baryo ay nakalata sa mesa na may pulang bilog sa bahay ni Mateo. Bukas tayo kikilos, sabi ni Detective Ramos. Bawat gabing naantala tayo, maaring may bagong buhay na malagay sa panganib. Ang plano, NG Paglusob ay detalyado. Team 1, magpapanggap na mangjingisda ay pupuesto sa sapa. Team 2, mapapanggap na residente na naghahanap ng panggatong ay maabang sa maliit na daan papasok sa baryo. At ang Team 3, ang pangunahing grupo, ay lalapit sa manggahan ni Mateo handang pumasok sa anumang hudya ng panganib. Sa bahay na kahoy, nakaramdam si Elena ng malakas na kutok. Alam niyang may mangyayari.
Habang nahahasa ng pala si Mateo sa hagdan, napanggap si Elena na papasok sa kusina at sinadyang ihulog ang isang malaking banga. Ang malakas na tunog ng pabasak ay bumasa sa katahimikan ng gabi. Ano ba yan? Ano ba yan? Ang ingay mo! Sigaw ni Mateo! Sa likod ng mapuno, agad na nag-report ang isang pulis sa radyo. May senyales mula sa loop. May ibinagsak yung babay. Urgent ang sitwasyon. Mabilis na sumagot si Detective Ramos. Lahat ng team, standby. Pumasok sa oras na lumapit ang target sa manggagawa. Ilang sandali pa, dinala ni Mateo ang isang binatang trabahado sa manggahan. Sa ilalim ng ilaw ng gasera, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang pala. Sa di kalayuan nakatayo si Elena, naninigas ang katawan. Ang nga mata ay nakatitik sa madilim na kakahuyan, nagdarasal na may totoong nakmamasid sa labas. At ang kanyang dasal ay sinagot. Sa sandaling ibabasa na ni Mateo ang pala, isang malakas na boses ang umaling-awngaw mula sa lahat ng direksyon. Pulis! Huwa kang gagalaw! Sabay-sabay na sumindi ang mga flashlight, tinuso ang kadiliman ng manggahan. Mula sa likod ng mapuno, lumabas ang dosa-dosa ng mapulis na nakatuto ang nga baril. Yumayani ang lupa sa kanilang ngayaba at ang dating tahimik na manggahan ay biglang naging isang lugar ng paglusop. Nagulat si Mateo, nanlaki ang kanyang nga mata. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit natisot siya sa baku-bakong lupa at bumagsak. Agad siyang napalibutan. Dinaganan siya ng ilang pulis at ang pala ay nahulog mula sa kanyang kamay. Lumapit si Detective Ramos at matalim siyang tinitigan. Mateo Cruz, arestado ka sa salang multiple murder. Lahat ng itinago mo sa manggahan na ito ay mabubunyak ngayong gabi. Hindi! Nakakamali kayo! Sigaw ni Mateo. Ngunit ang kanyang namumutlang mukha at ang basang lupa sa paligid ay sapat ng tahimik ng mga saksi. Napapo si Elena sa lupa. Tuloy-tuloy ang agos ng kanyang maluha. Nilapitan siya ng isang pulis at marahang tinapik. Ginang, ligtas na po kayo. Alam po naming biktima rin kayo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang gumaan kahit kaunti ang mabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Ang katahimikan ng baryo ng gabing iyon ay binasa ng masigaw, mayaba, at ang katotohanan sa wakas ay nagsimulang lumabas mula sa kadiliman. Ang pahuhukay. Hindi natapos ang gabi sa paaresto kay Mateo. Sa paksikat na araw, sa ilalim ng kulaibong langit, ang nga ilaw ng pulisya ay nakatutok pa rin sa manggahan na nagtatago ng madilim na sikreto. Si Mateo, na nakaposas, ay dinala sa sasakyan. Namumutla ang kanyang mukha ngunit patuloy pa rin nakakaila. Wala akong ginawa. Frame up lang to? Sigaw niya. Ngunit ang kanyang sigaw ay natabunan ng ingay nga investigador na nagsimulang maghalugo sa bahay. Nakatayo si Detective Ramos sa manggahan, pinagmamasdan ang napakaraming tambak ng lupa. Simulan na ang pahuhukay, sabi niya. Hawa ang mapala, sinimulan ng mapulis na hukayin ang mabahagi ng lupa na tila bago palang tinabunan. Si Elena, na nakaupo sa hagdan na may balabal, ay nakayuko. Nangingini ang kanyang kamay, basa ang kanyang mata. Alam niya kung ano ang matatakpuan. Hindi nagtagal, tumama ang unang palas sa isang bagay na matigas. Sir, may nahanap po kami. Natahimik ang lahat. Dahan-dahang inalis ang lupa. At nang sa wakas ay lumitaw ang laman nito, nawalan ng imik ang lahat. Hindi na ito simpleng lupa. Ito ay malinaw na ebidensya na ang manggahan na ito ay naglalaman ng dose-dose ng buhay. Ang maresidenteng baryo na nasimulang matipon sa malayo ay natigilan. Ang ilan ay napahawa sa kanilang bibig. Ang iba ay tahimik na napaya. Hindi nila kailanman naisip na ang manggahan na araw-araw nilang dinadaanan ay natatago ang ganitong kalaking misteryo. Napayuko si Detective Ramos. Sa loob ngang maraming taon sa serbisyo, ang sandaling ito ay tumama pa rin sa kanyang konsensya. Ituloy nyo, ilan man sila, kailangan nating ilabas lahat. Habang nagpapatuloy ang pahuhukay, bumulong si Elena. Dun po, marami pa. Itinuro niya ang pinakasulukang bahagi ng manggahan. Agad na ipinarating ito kay Detective Ramos. Nilapitan niya si Elena na may habak sa mga mata. Ginang, tulungan niyo po kami.
Sabihin nyo ang lahat ng alam nyo para sa mga biktima at para na rin sa inyo. Pinigil ni Elena ang paiya at kinagat ang labi. Sa wakas, sa harap nga mga pulis, nahanap niya ang lakas para maksalita. Sa isang pautalutal na boses, nagsimula siyang ikwento ang madidilim na gabi kung kailan nauwi ang kanyang asawa nga tao mula sa palengke, kung paano sila hindi na muling nakalabas. Hindi ko po sila natulungan, humikbi siya. Kung lumaban po ako, baka isinama na rin niya ako. Ang buong manggahan ay tahimik na nakikinig. Sa sandaling iyon, walang sinuman ang humusga kay Elena. Naunawaan ng lahat na ang babaeng ito ay isa ring biktima, nakakulong sa sarili niyang tahanan. Nagpatuloy ang pahuhukay buong umaga. Sa bawat pagbukas ng lupa, isang malansang amoy ang humahalo sa hangin. Ngunit para sa mga pamilya nga biktima na dumating, ang sandaling ito, bagamat masakit, ay nakdulot din ng kaunting kapanatagan. Sa wakas, nalaman nila kung saan naawakas ang kanilang mga mahal sa buhay. Isang ina ang sumigaw nang makita ang isang punit na piraso ng damit na tila pag-aari ng kanyang anak. Bumuhos ang iyak, at ang kapaligiran ay napuno ng matinding kalungkutan. Tinitigan ni Detective Ramos ang lahat ng ito. Sa kanyang isipan, ipinangako niya. Hindi dito matatapos ang kasong ito. Ang katotohanan ay dapat malaman at ang salarin ay dapat pabayaran ang kanyang mga kasalanan. Si Elena habang patuloy na umiiyak ay nakaramdam ngang kaunting ginhawa. Ang bigat na ilang taon niyang pinasan ay unti-unting nababawasan. Alam niyang hindi magiging madali ang daan sa hinaharap. Ngunit sa wakas, nakalaya na siya sa tanikalan ng katahimikan na gumapos sa kanya. Nang sumikat ang araw sa likod ng mga puno ng mangga, ang manggahan ay nakbago na. Mula sa isang lugar nga madilim na sikreto, ito ay naging isang malawak na lugar nga pahuhukay, kung saan ang katotohanan ay unti-unting nahuhukay. At para sa mga taga-baryo, ang tanawing iyon ay magiging isang sugat sa kasaysayan na hindi na kailanman maghihilom. Ang palilitis. Dumating ang araw ng paglilitis. Mula umaga, ang daan papunta sa korte ay puno ng mga tao. Naamula pa sila sa iba't ibang bayan, ang ilan ay dahil sa kuryosidad. Ang iba ay may galit at lungkot sa kanilang mga mukha. Nais nilang makita ng personal ang taong pumatay sa napakaraming buhay sa kanilang lupain. Mahigpit ang seguridad ng mga pulis. Sa bakuran ng korte, ang hangin ay puno ng mga bulungan. Ayan na siya. Sigaw nga isang lalaki nang dumating ang sasakyan. Bumukas ang pinto at bumaba si Mateo na nakaposas. Ngunit ang ikinagulat ng lahat ay hindi ang kanyang itsura, kundi ang kanyang nga mata. Nakataas ang kanyang noo, at mayroon pa siyang mapanuyang ngiti. Sumabo ang galit ng mga tao. Hayop ka! Sana mabulo ka sa impyerno! Ngumisilang si Mateo. Ang kanyang asal ay lalong nagpagalit sa marami. Sa loob ng korte, tahimik at tensyonado. Pinalo ng hukom ang kanyang martilyo. Sisimulan na ang pahlilitis sa kaso ni Mateo Cruz. Tumayo ang piskal at binasa ang mahabang listahan ng makaso. Bawat pangungusap ay tila isang martilyong pumupukpok sa dingding ng korte. Ang akusado ay paulit-ulit na nanlinlang pumatay at naglibing ng dosa-dosa ng biktima. Ang kanyang makilos ay nagdulot ng matinding pihati sa mapamilya at malawakang takot sa komunidad. Nang tanungin si Mateo, tumayo siya na walang emosyon. Hindi ko inaamin ang maparatang. Frame up lang ito. Mawalang silbing tao naman sila. Naghahanap lang kayo ng masisisi. Nakagulo ang korte. May mga sumigaw. May mga umiyak. Muling pinalo ng hukom ang martilyo. Katahimikan! Pagkatapos, tinawag si Elena bilang saksi. Pumasok siya na nangingini. Inaalalayan ng isang pulis. Saksi Elena Cruz, nangangako ka bang magsasabing ang katotohanan? Tanong ng hukom. Dahan-dahang tumango si Elena. Opo, nangangako po ako. Mula nun, tanging ang kanyang nangingini na boses ang bumasa sa katahimikan. Ikinuwento niya kung paano siya nabuhay sa takot, kung paano naging halimaw si Mateo, at kung paano niya pinanot ang mabiktimang puno ng paasa na hindi na muling nakalabas. Gusto ko po sanang tumulong, humikbi siya. Pero sa tuwing susubukan ko, pinakbabantaan niya akong isasama sa hukay. Bumuhos ang iyak sa korte, lalo na mula sa mga pamilyang biktima. Si Mateo,
na nasa upuan ng akusado ay ngumisilang. Ang kanyang mata ay walang laman, ngunit mayabang. Nakpatuloy ang paglilitis sa paglalahat ng mga ebidensya, ma-ID ng biktima, maadamit ang malitrato mula sa manggahan. Sa bawat ebidensya, lalong bumibigat ang kapaligiran. Ang hatol. Sa huling araw ng paglilitis, mas matindi ang tensyon. Alam ngang lahat na ibababa ng korte ang hatol. Pumasok si Mateo sa korte na may ngiti pa rin. Ngunit may kaunting kabanang mababanaa sa kanyang mga mata. Tumayo ang hukom. Matapos isaalang-alang ang lahat ng ebidensya, testimonya ng mga saksi at pahaya ng akusado, hinahatulan ng korteng ito si Mateo Cruz na nakasala sa salang multiple murder. Ang parusa ay habang buhay na pakakakulong ng walang posibilidad ng parola. Isang pinahalong iya asigawan ng kagalakan ang sumabog, nagyakapan ang pamilya ng biktima. Ang ilan ay umiyak dahil sa ginhawa, ang iba ay napaupo na lamang at humagulgol. Sa wakas, dumating na ang hustisya. Bahagyang namutla si Mateo, ngunit nanatili siyang nakatayo. Sinubukan niyang ngumiti, ngunit ang ngiting iyon ay nanigas. Nagpatuloy ang hukom. Tungkol naman sa saksing si Elena Cruz, napatunayan ng korte na wala siyang direktang kinalaman sa krimen. Siya ay tinuturing na biktima ng karahasan sa loob ng tahanan at absuelto sa lahat ng kasong kriminal. Napuno muli ang bulungan ang korte. Tiningnan ng marami si Elena ng may habag. Si Elena mismo ay napayuko at tuloy-tuloy ang agos ng kanyang luha. Sa unang pakakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang tunay siyang malaya. Natapos ang araw na iyon at isinara ang isang madilim na kabanata na matagal na bumagabak sa maraming pamilya. Ang manggahan na dating lugarang sikreto ay naging isang bakanting lot. Tinawa ito nga residente na lupang multo, isang paalala na sa liko ng luntiang nga puno ay may kadilimang lumamon sa napakaraming buhay. Para kay Elena, isang bagong paglalakbay ang nagsimula. Kailangan niyang buuin muli ang kanyang buhay, dala ang masugat na hindi na kailanman maghihilom. Ngunit sa wakas, hindi na siya nakakulong sa takot. At para sa lipunan, ang kwentong ito ay naging isang mahalagang aral na ang krimen ay maaaring magsimula sa maliliit na bagay kasakiman, galit at karahasang pinababayaan. Mga mambabasa, sa mahabang kwentong ito, may isang mensahe tayong makukuha. Huwag nating balewalain ang masenyales ng karahasan. Kung may makita tayong kakaiba sa ating paligid, huwag tayong manahimik. Dahil minsan, ang katahimikan ang dahilan kung bakit patuloy na naulit ang krimen. Ang hustisya, kahit maantala, ay darating. At tungkulin nating lahat na tiyaking ang ganitong krimen ay hindi na muling mangyayari.